So guys, malapit na ang Holy Week. I decided na magbenta ako ng halaman and ay ng bouquet or magbenta ako ng leaves kasi isa yan sa mga kailangan ngayong Holy Week. So I decided to gather all the leaves that I have here. At kung mapapansin nyo dito sa back part ko, ayan yung mga nakuha ko na. And in addition to that, I'm going to get arrowroot nandito sa backyard ko. And aside from that, kukuha rin ako ng anthurium and yung iba ko pang nandito sa bahay. So, spend time with me and let's get started. So guys, ngayon pupunta ako sa aking garden doon sa may likod kasi nandun yung aking arrowroot. So dito tayo dadaan sa may backyard. Yan. So guys, kung mapapansin nyo, ito yung aking arrowroot. Papasok tayo dito sa may, or dadaan tayo dito sa may ginger. So, ayan. As you can see, ito yung mga arrowroot na kukunin ko. Tinanim ko siya last month kasi kailangan ko talaga siya for this month para sa paggawa ko ng bouquet. So guys, kung mapapansin nyo doon sa recent video ko, nandun yung parts that you can use when it comes to treatment ang arrowroot. Pero aside sa may benepisyo siya, isa rin siya sa ginagamit sa bouquet because it has an eye-catching effect. So guys, dito muna ako sa part na ito magsisimula kasi nandito yung mas malalaki. So ayan. Guys, always remember na kapag kukuha kayo ng arrowroot, hindi nyo naman siya kailangang bunutin. Kailangan nyo lang siyang putulin dito sa pinaka ilalim na part niya. Nang sa ganon, meron pa siyang natira at may mabuhay pa rin siya. Kasi hindi naman natin siya totally bubunutin. Ganito lang siya guys. Like that. You know guys, alam nyo kung bakit mas prefer ko ang arrowroot kasi aside sa white siya, maganda talaga yung design niya once na nakamix siya sa ibang flowers at sa ibang kulay na dahon. And mas prefer ko ang dalawang kulay lang like green and white. And especially white kasi it represents purity. Kaya mas prefer ko siyang gamitin unlike doon sa ibang kulay na dahon. Well, marami rin kasi ng mga iba't ibang kulay ng dahon, pero mas prefer ko ang white tsaka green kasi for the bouquet. Hindi nyo naman siya guys totally uubusin. Magtitira rin naman kayo ng ilan. Nang sa ganun, meron pa siyang naka-reserves for the next year. Sa pagpapalaki pati guys ng arrowroot, it takes 4 months or 6 months. Depende kasi siya guys sa pag-aalaga nyo. Since sa akin dito, since mataba ang lupa dito sa akin, ang 4 months ko to napalaki rito. At hindi ko siya masyadong naaalagaan kasi busy ako kasi dalawa yung bahay namin. Kaya kung mapapansin nyo, medyo marumi yung part na to. Hindi masyadong nalilinis. So dito naman sa part na to,
So guys, papakita ko sa inyo kapag tapos ko na itong lahat. So ayan na guys, kinuha ko na sila lahat. So nagtira ako, kung mapapansin nyo, ito yung part na may tira. Kasi hindi ko naman siya kailangan tanggalin kasi para next year meron ako naka-reserve na arrowroot. Kaya hindi ko sila tinatanggal. All you have to do is to maintain na walang mga ganitong damo rito. Nang sa ganun makabuelo siya. So eto na guys yung mga nag-gather kong arrowroot. Look how beautiful they are. It has an eye-catching effect kapag nilagay mo siya sa bouquet. Guys, kung mapapansin nyo, ito na yung mga kinuha kong mga arrowroot. And kukuha rin ako ng ganito doon dito rin sa amin, sa may malapit lang dito sa garden. Pero nasa labas na siya ng fence namin, kaya doon ko siya kukunin. But, bago ako kumuha ng ganitong pink din, kasi mag-additional pa ako niyan, kukuha ako ng Diefenbachia leaves. Isa rin siya sa susubukan kong gamitin sa paggawa ng bouquet. Parang ganito rin yung dahon niya. Pero ang kaibahan lang is more on, mas white siya unlike sa green. So let's get started. So guys, this is the Diefenbachia. I'm going to remove this one, itong dalawang ito, at pupruning ko rin siya dito. Nang sa ganun, mas rumami pa siya. May mga sumibol dito sa mga part na to, dito, dito, dito. Kaya kailangan ko siyang tanggalin. Pero bago ko gawin yun is tatanggalin ko muna tong mga leaves niya sa ibabaw. Yan. So ayan guys yung dahon niya. Susubukan ko siyang gamitin sa bouquet kung meron siyang magandang design. I mean, may maganda siyang effect sa bouquet. Dahil sa ganda. But remember, this is a harmful plant. Because the Diefenbachia plants has a lot of toxins that is harmful to humans. So, be careful dito sa halaman na to. So, yan guys. Kailangan mo lang siya tanggalin. Nang sa ganon, meron siya ditong sumibol. Kasi, the more na pinupruning mo siya, the more na merong tumutubo dyan sa gilid na part niya. So guys, dito ang kukunin ko lang is yung magagandang leaves, kagaya nito. So ayan guys. So, eto na siya. And next, ang kukunin ko naman is ang aking anthurium plant. So, let's go. So, guys, dito naman ako kukuha sa aking anthurium plant. So, kung mapapansin nyo guys, hindi siya ngayon masyadong namulaklak. Kaya, ang meron lang is 1, 2, at eto lang. Tatlo lang yung makukuha ko dito sa part na to. Kasi guys, kung mapapansin nyo, malulungkot sila. Kasi hindi ko sila binibisita. So, etong isang ito, I do not know kung makakasurvive pa to sa 1. Kasi, ano pa lang yun is Sunday. Ewan ko, bahala na. Pero ito, okay naman na to. Tapos yung isa, kaya kukunin ko na din siya. And, doon sa part na yon, doon meron ako doong white. So let's go. So guys, yan lang siya, maliliit siya. So wala yung malalaki ko ngayon, hindi na mulaklak. Kaya ito lang yung gagamitin ko. But fear not, because meron pa akong isang anthurium doon na red na yung giant yung ano niya, yung bulaklak niya. This is a dwarf variety na anthurium, pero meron akong isa doon na yung large. Nasa family nitong part na to. Kasi dito kasi sa part na to is ganito yung mga anthurium niya. Itong isang ito, the rest doon is yung mga large na anthurium.
Since guys, tapos ko nang kunin yung red, ang kukunin ko naman ngayon is yung white. Pero yung white ko is yung dwarf variety, hindi na mulaklak yung large kong white. So, nung pag-check ko kanina doon is dalawa lang siya. So, papakita ko sa inyo kung gaano lang siya kalaki because that is a dwarf variety. So, let's go. So, ayan guys, dito sa part na to. Kung mapapansin nyo, yung mga rose ko rin, hindi siya masyadong nalinisan. Kasi, umalis-alis ako dito. So, look at this. So, yan. And over here is my 2 anthurium. Ito yung dalawa kong kinuha na anthurium dito. Dati kasi namatay yung iba nito. So, ito lang yung nag-survive na dala. So, ngayon is, I'm going to cut this off kasi kailangan ko na sila ngayon. Pahingi. Dalawa. So, ayan siya guys. Dwarf lang yung variety niya. Kaya kung mapapansin niyo, maliliit lang siya. So, dito naman tayo guys. Pupunta ako sa dito sa may cotton fruit. Nandito yung pink na tinanim ko last year. Since hindi ako masyado nakapag tanim at dito sa bahay at hindi ko sila masyadong naalagaan. So, ito yung nangyari sa kanila. Oh, yan na. Kung mapapansin nyo guys, kaunti lang sila ngayon. Pero yung iba, nakuha ko yun doon sa baba namin. So, ito lang yung malapit dito. Kung mapapansin nyo, kaunti lang siya. So, kukunin ko muna siya. So guys, kung mapapansin nyo, ito lang siya. Kaunti lang yung nakuha ko dito sa my front. So, let's go. The flowers that I gathered na gagamitin ko sa undas. Because I'm going to make my own bouquet. Look how beautiful they are. Especially this one. Thank you, Fred, for giving me the opportunity to spare your anthurium plant for me. So guys, ayun na nga, since na-gather ko na, ito na yung lahat ng flowers and leaves na na-gather ko dito sa garden. At yung iba naman ay doon sa mga relatives ko na kung saan may tig-reserve sila sa akin na mga leaves na kagaya ng iba dyan na ganito. Ang kagandahan nun is yung dito kasi sa amin guys, mahilig ako makipag-barter ng aking mga halaman in the sense na mas prefer kong is barter sa kanila ang herbs tapos sila naman is halaman. Kaya sa akin, more on nandito sa akin is mga herbs. Pero since ngayong undas, pumunta ako sa kanila at nag request din ako ng kaunti nito. Pero yung iba dito is sa akin yung iba. At yung iba naman is nagkuha din ako ng iba doon sa mga kaibigan ko at yung iba doon sa baba namin. Tapos yung iba naman dito sa aking garden. Ang guys, yung advantage ng pagkakaroon dito ng halaman sa ating bahay at yung meron ka mga kaibigan is it's a good thing kasi first and foremost, hindi mo na kailangang mamuhunan at meron kang mga fresh na leaves and flowers na makukuha dito sa garden. Kasi since ngayon, mahal yung mga bilihan. Like this one, ito yung anthurium. Ito yung sa isa sa nirequest ko dun sa friend ko na binigyan ko rin ng halaman. Kaya binigyan niya ako ng malaking anthurium. Since mahal ang anthurium ngayon, kaya yun, isa din yun sa magandang naging um, resulta ng pagbibigay namin ng halaman. Kasi every year, alam nila na gumagawa rin ako ng bouquet minsan. At sometimes, nagbebenta rin ako ng leaves. Pero this year, I decided to make my own bouquet. Ibibenta ko rin yung gagawin kong bouquet ngayon. So, ito yung lahat. At yung iba naman ay nandito sa lalagyan ko. More on mga ano lang yun, yung ordinary leaves. Pero ito yung mga main leaves na gagamitin ko talaga for my bouquet. And that's all for today's guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na ginawa ko ngayon. And sana kahit pa paano nag-enjoy kayo. Ngayon is hindi ako maggagawa ng bouquet kasi
This is for preparation. Papakita ko guys sa second video ko yung mga nagawa kong bouquet. And that's all for today. I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden and keep on growing.